Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 871 hanggang 900. Sa oras na ito, lumabas ang kalbong waiter. May nahuhulaan pa ba? Kung hindi, pagkatapos ay maghanda upang simulan ng Yuan Dynasty Poetry Club. Ako. Hulaan ko. Ang nagsasalita ay isang lalaking nasa edad 30s, nakasuot ng magaspang na cotton coat. Para siyang isang lingkod ng pamilya. Nang makita ito ng lahat, nagtawanan sila. Mukhang malaki pa rin ang tukso ng 50 tail ng pilak. Kahit na ang isang katulong ay lumapit upang hulaan ang mga bagtong ng parol, ngunit hindi malinaw kung marunong siyang magbasa o hindi. Gusto mong hulaan? Hulaan mo. Sabi ng lalaking naka-cotton padded sa malalim na boses. Sige, iabot muna natin ang pera. Dumaan pa sa proseso ang kalbong waiter, pero parang naisip niya na hindi niya ito mahulaan at sayang lang ang oras, kaya tinawag niya ang isa pang waiter. Ang lalaking nakasuot ng cotton padded na damit ay nagabot ng isang tail na pilak, at pagkatapos ay ibinaba ang bagtong na parol na parehong nahulaan ni na Chen Jianan at Jing Zi noon ngunit nabigong hulaan. Tapos, bamulong sa waiter yung lalaking naka-cotton padded. Natigilan ang waiter at agad na tinawag ang kalbong waiter. Anong mali? Nahulaan niya. Ha! Natigilan din ang kalbong waiter. Pero nang marinig ko ang sagot ng lalaking naka-cotton na damit, nakumbinsi ako. Kunin mo siya ng 50 tail ng pilak. Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, inihayag ng kalbong waiter, hindi mo talaga masasabi sa isang tao. Sa kanyang hitsura. Dahil ang parol na bagtong na ito ay nahulaan, kailangan itong ipahayag para makita ng lahat ito ay, ang araw ay sumisikat pagkatapos ng mahabang ulan, na isang karakter na Chino. Maliban kina Jingzi at Chen Jianan, walang nakahula sa bagtong na parol na ito noon, dahil akala nila ay hindi nila ito mahuhulaan, at ang iba ay nahihiya din, ngunit hindi nila inaasahan na ang gayong hindi kapansin-pansing lalaking nakasuot ng cotton padded na damit ay mahulaan ito ngayon. Ngunit ano ang simula ng sikat ng araw pagkatapos ng mahabang ulan? Dahil maikli lang ang oras at iniisip ito ng lahat, inihayag ng kalbong waiter, ang sagot ay ang salitang, kahapon, para sa kahapon, at tama ang hula niya. Congratulations! Nakangiti ang kalbong waiter pero halatang hindi nakangiti. Labis na hindi nasisiyahan sa pagkawala ng 50 tail ng pilak. Matapos marinig ng lahat ang kanyang sagot ay agad silang nakahinga. Ang salitang, kahapon, ay maaaring hatiin sa, sorry, na maaaring bigyang kahulugan bilang, sorry, na malapit na nauugnay sa kahulugan ng, ang mahabang ulan ay nagsisimulang lumiwanag, kaya walang mali sa sagot na ito. Ito pala ang salitang kahapon. Masyadong simple. Oo, nahulaan ko kaagad ito nang naisip niya. Ngayon lang. Sayang, baka ngayon ko lang ito nahulaan. No, I was too gullible to trust them too. He turned out to be such a useless guy. Matapos ipahayag ng maaga ang sagot, biglang naramdaman ng lahat na napakasimple ng misteryo, at pagkatapos ay sinimulan nilang hamakin sina Jingzi at Chen Jianan, pakiramdam na ang antas ng dalawang tao ay masyadong mataas. Masyadong maraming beses. Ngunit ang lalaking nakasuot ng cotton padded na damit ay hindi idle sa oras na ito at patuloy na nanghuhula. Ang ikalawang parol na bagtong ay isang crossword puzzle pa rin. Ang bagtong ay, ang isang dragon at isang phoenix ay ipinanganak mula sa iisang tiyan. Ang kambal ay lalaki at babae ay mga bata. Magkasama silang mabuti. Nahulaan din ito ng lalaking nakasuot ng cotton. Nagulat ang lahat. Ngunit sinimulan na ng lalaking nakasuot ng cotton padded ang ikatlong parol na bagtong. Sa pagkakataong ito ay tungkol sa paghula ng mga bagay. Ang bagtong ay, 5 kaliwang kamay, alisin ang 10, at may 10 ang natitira. Hulaan ang isang bagay na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay, pagkatapos ang lalaking nakasuot ng cotton coat ay sumulat ng, guantes, nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Walang duda, tama na naman. Sa oras na ito, walang nang-ahas na maliitin ang lalaking nakasuot ng cotton padded. Kung ang una ay naloko, ganoon din ang pangalawa, kung gayon kung ang tatlong magkasunod na hula ay tama, hindi ito maaaring naloko siya, hindi ba? Lalo na nang hulaan ng lalaking naka-cotton pad ang tatlong ito, halos hindi na niya ito inisip at nahulaan ng tama. Ito ang kanyang lakas. Sa oras na ito, medyo namutla ang mukha ni Zhou Ziqiong. Kahit na ang tatlong lantern riddle ay nagkakahalaga ng 75 tail, hindi ito masyadong malaki para kay Zhou Jiabufang, ngunit sa pagtingin sa kanyang poster, ito ay higit pa sa 3 hula. Tamang-tama, nabuksan na ng lalaking nakasuot ng cotton padded ang pang-apat na parol na bagtong. This time, medyo mas awkward ang performance ng lalaking naka-cotton padded kaysa kanina. Matapos buksan ang bagtong ng parol ay nanatili siyang tahimik ng mahabang panahon at medyo bakante ang kanyang mga mata. Mukhang hindi siya nag-iisip pero parang nagre-reminisce siya. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong pumapawis ang ulo niya. Ang nakakapagtaka ay hindi alam ng kalbong waiter kung nakalimutan na niya sa pagkakataong ito, pero ayaw pa niyang simulan ng countdown. Countdown. Paalala ng lahat. Medyo pangit ang itsura ng kalbong waiter, pinandilatan ng mata ang lalaki na may cotton padded na damit, at pagkatapos ay nagsabi, 10. 9. 8. Bagamat napakabagal ng takbo ay mas lalong kinabahan ang lalaking nakasuot ng cotton padded. Sa wakas, inabot niya ang kanyang damit at kumuha ng isang piraso ng papel, tiningnan ito, at pagkatapos ay ibinalik ito at sinabing, pagsamasamahin ang saya at kalungkutan. Tama. Tuwang-tuwang sigaw ng kalbong waiter na huminto sa countdown. Ang palaisipan pala sa pagkakataong ito ay tungkol sa paghula ng mga idioma. Ang sagot ay, Candid Coptes, at Share Joys and Sorrows, ang sagot. Sa oras na ito, ang lahat ay natigilan, at pagkatapos ay natanto. Ang una nilang impresyon ay ang lalaking nakasuot ng cotton padded ay hindi mukhang scholar, bagkus ay parang isang utusan. Nahulaan na niya ang mga unang bagtong na parol, ngunit pagdating sa paghula ng mga idioma, hindi niya magawa o nakalimutan niya.
Dahil ang paraan ng paglabas niya ng papel, tiningnan ito, at pagkatapos ay sinabi ang sagot ay parang nandaya. Parang nakaamoy sila ng sabuatan. Ang mga nakakita pa lang sa lalaking nakasuot ng cotton padded na damit ay hinuhulaan ng ilang magkakasunod na bagtong na parol, na inakala na ito ay napakadali, at sabik pa ring sumubok, ay sumuko sa kanilang mga iniisip sa sandaling ito. Ngumisi pa rin ako sa aking puso, kawalan Gia. Halatang stooge itong lalaking ito na naka-cotton padded. Kunin ang mga sagot ng maaga, at pagkatapos ay sadyang hulaan ng ilan, para lang linlangan sila sa patuloy na hula. Haha, isa kang walang hiyang businessman. At lalong namutla ang mukha ni Joe Zikyong. Naisip din niya kung ano ang iniisip ng lahat, ngunit alam niya na ang lalaking nakasuot ng cotton ay ipinadala ng Joxian Tower. Kaya galit siyang tumakbo sa itaas, at sa pagkakataong ito ay sumugod siya nang hindi kumakatok sa pinto. Shopkeeper Hu, anong ibig mong sabihin? Pumasok si Joe Zikyong at nagsimulang magtanong. Anong problema, Miss Joe? Yung taong nasa ibaba, huwag mong sabihin sa akin na wala siyang kinalaman sa Joxian Tower mo. Oo, waiter ko ang taong iyon. Saglit na natigilan si Joe Zikyong sa katapatan ni Shopkeeper Hu. Natahimik ako, hindi ko alam ang sasabihin. Pagkaraang huminahon saglit, sinabi niya, Shopkeeper Hu, masyado ka bang masungit sa paggawa nito? Sabihin sa kanya ang lahat ng mga bagtong at pagkatapos ay hilingin sa kanya na hulaan ang mga bagtong ng parol, sinasadya mo ba kaming Luji? Hindi. Ngumiti ang tindera na si Hu at ikanaway ang kanyang kamay, una sa lahat, bakit hindi natin sundin ang mga alituntunin? Lahat ng nasa ibaba ay ginagawa ayon sa mga patakaran. Bukod dito, huminto sa trabaho ang waiter kagabi. Tungkol sa sagot sa bagtong na ito, hinala ko na siya ay nakasilip, ngunit walang ebidensya. Kaya Luji lang ang mararanasan niya. Isa pa, hanggat nahuhulaan niya, bibigyan din namin siya ng pera, kaya sinabi ni Miss Joe na magbayad ka na. Ang ganitong uri ng usapan ay kalokohan lamang. Hindi kaya nalilinlang natin, Joxian Tower, ang ating sarili. Pagkasabi nito, tumawa si Shopkeeper Hu. Kabanata 872 Kabanata 903 Pagkuha ng Kane, unang update mangyaring mag-subscribe. Sa oras na ito, galit na galit si Joe Zikyong. Shopkeeper Hu, alam na alam mo kung siya ang pinadala mo, huwag kang magpanggap na inosente dito. Ngunit walang pakialam ang tindera na si Hu, MS. Joe, hindi mo ito basta-basta masasabi, kailangan mo ng ebidensya. Emph. Kung ipipilit ni Shopkeeper Hu na gawin ito, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbabayad ng kahit isang kale ng pera. Malamig na sabi ni Joe Zikyong, hawak ang kanyang bewang gamit ang dalawang kamay. Haha, matalino din si Miss Joe, bakit nalilito ka ngayon? Nang marinig ang pamilyar na boses, natuklasan ni Joe Zikyong na minsan, pumunta rin dito ang may-ari ng Kujabu Village. Noon lang niya napagtanto sa wakas na isa pala itong pagsasabuatan. Mula nang magsimulang magbenta ng cotton padded na damit ang Kuja Cloth Village, ang pamilya Joe ay nahulog sa malaking lambat na kanilang hinabi, at ngayon, naghahanda na silang isara ang lambat. Sa oras na ito, ang may-ari ng Kuswang ay tumawa at nagsabi, narinig ng lahat sa ibaba ang mga patakaran ng paghula ng mga bagtong sa parol ngayon. Kung hindi ito binayaran ni Miss Joe, ano ang iisipin ng mga tao ng Ross House City sa Jojia Cloth Workshop, at Miss Joe kailangan nating kausapin ang gobyerno tungkol dito. Hindi ba sa tingin mo, Magistrate Liu? Tumango si Magistrado Liu at sinabing, Miss Joe, maaari kang ituring na isang matapat na negosyante sa aming lungsod ng Ross House. Dahil nasabi mo na ito kay Shopkeeper Hu ng maaga, pagkatapos na pag-usapan ito, dapat ay handa tayong aminin ang pagkatalo. Binayaran ng Shopkeeper Hu ang parehong pera tulad mo at hindi sinabi ang anuman. Masyado ka pang bata. Dapat kang matuto ng higit pa mula sa Shopkeeper Hu, ngunit kailangan ko munang magsabi ng mga pangit sa iyo. Kung talagang gusto ni Miss Joe na mabayaran ng utang, tatatake ng prefect ang iyong tindahan ng tela ng pamilya Joe. Matapos marinig ito, nagalit at desperado si Joe Zikyong. Kuja Boswang, Joxian Tower at ang prefect ng Ross House ay nagsasabuatan at nagsasabuatan. Paano siya makakaligtas? Shopkeeper Hu, kung ganito ka, huwag mo akong sisihin. Kaya ko rin itong mga lantern riddles. Bababa ako at hulaan silang lahat. Haha, natatakot akong hindi. Bakit hindi? Upang maiwasan ang pagdaraya, mga mangangalakal at mangangalakal wala sa mga miyembro ng pamilya ang lumahok sa mga bagtong sa parol para sa anumang kadahilanan. Nakangiting sabi ng tindera Ho. Kailan? Ito ay isang panuntunan. Kailangan pa bang itatag ang panuntunang ito? Alam naman ito ng lahat, di ba? Kung hindi ba't bababa na lang ako ng maaga at hulaan ang lahat ng mga bagtong ng parol? Bilang isang negosyo, kailangan nating maging tapat. Hinahaplos ng tindera na si Hu ang kanyang balbas, at nagsasalita ang matandang Diyos. Ikaw, integridad. Ngumisi si Joe Zikyong, maghintay ka lang, pupunta ako ngayon. Okay, ngayon hindi na mahuhulaan ng lahat ang mga bagtong ng parol, hayaan mo munang tapusin ng binatang ito ang paghula. Sa sandaling iyon, ang boses ng kalbong waiter ay tumunog sa ibaba. Hinanap ni Joe Zikyong ang tunog at nalaman na ang taong itinuro ng kalbong waiter ay ang asawa ni Zhang Xiaoyo. Nang walang ibang salita, bumaba siya para tingnan kung ano ang nangyari. Shopkeeper Hu, ang pabaya mo. Bakit hindi ka maghanap ng mas matalinong tao? Inilabas lang ng waiter ang papel at sinilip ito. Kahit ako akala ko peke. Pagkaalis ni Joe Zikyong, sinabi ni Master Ku. Haha, sinasadya ko. Ngumisi ang tindera Hu, hindi ba naisip ni Master Ku na mas kapanapik na ipaalam kay Joe Zikyong na magtatayo tayo ng tindahan ng tela ng pamilya Joe, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. At sa ganitong paraan, gagawin din ng prinsipe. Mas mabuting tulungan siya, di ba? Ang galing pa rin ni Shopkeeper Hu. Nakangiting sabi ni Village Master Ku. Sa oras na ito, ikanaway ni Magistrado Liu ang kanyang kamay at itinuro ang ibaba, ang kanyang ekspresyon ay mukhang nasa sabik. Haha, ang batang iyon ang kumuha ng cane.
Matapos umakyat si Zhou Ziqiong, pinanood ni Jingzi ang lalaking nakasuot ng cotton padded na sinasagot ang apat na parol na bagtong na sunod-sunod, at agad na nakaramdam ng bahagyang pangangati. Iyon lang. Matagal ka na bang nag-iisip? Pagbigyan mo ako, hulaan ko ito. Pagkatapos, sinimulan ni Jingzi ang nakakabaliw na mode ng pagrereklamo. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid niya, malamang na ganoon din ang naramdaman nila, at inulit nila ang kanyang mga salita ng may salubing, kaya kung gawin ang anumang gusto ko. Young Master, sa tingin mo ba ay wala kang sapat na oras? Ang kalbong waiter ay sumikip sa ilang sandali at tumingin kay Jingzi na may nakamamanghang hitsura sa kanyang mukha. Sir, kung bibigyan ka ng sapat na oras, maaari mo bang hulaan ang lahat ng mga bagtong na parol na ito? Siyempre, ganyan ang kaso. Tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib. Sa aming bayan, mayroon akong palayaw na magaling manghula ng mga bagtong sa parol. Sa tingin mo, okay lang. Okay, ang sarap talaga. Ang kalbong waiter ay nagyabang at bumulong, Sir, kung mahuhulaan mo talaga ito, mabibigyan pa kita ng mas maraming oras para mag-isip. Paano kung hulaan mo ang lahat ng mga bagtong na parol na ito? Okay. Tinitigan siya ni Jingzi bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Sinabi ng kalbong waiter na may kaina-hinalang hitsura sa kanyang mukha, bakit bigla kang mabait sa akin? Hindi ka ba mapalagay at mabait? Hindi ba't katangahan yan? Napamura ang kalbong waiter sa kanyang puso, laming-galing sa paligid, at tila hindi mapakali. Hinayla niya si Jingzi sa isang tabi, at pagkatapos ay maingat na sinabi, talagang matalino si Young Master, kaya hindi ko na itatago pa. Hulaan mo lang ng tama ang bagtong ng parol at magagawa mo. Hindi ba magandang bagay ang makakuha ng 50 tail ng pilak? Kung mahulaan ng Young Master ang lahat ng halos 200 lantern na bagtong at makakuha ng 5,000 tail ng pilak, hindi ba niya kailangang mag-alala tungkol dito sa buhay niya? Madalas na tumanggo si Jingzi pagkatapos marinig ito. Oo, kung tama ang hula ko, makakakuha ako ng 10,000 tail ng pilak ng walang bayad. Sa pagtingin kay Jingzi, na nagniningning ang mga mata, tumawa ng lihim ang kalbong waiter. Napakagandang bagay, gusto ko rin manghula. Sayang lang una, hindi ako kasing talino ni Young Master, kaya kahit hulaan ko, hindi ako makahula ng tama, at pangalawa, ang mga panuntunan ng Jocks Ian Tower natin ay nagbabawal sa clerk na sumali. Umiling ang kalbong waiter, bumantong hininga siya, kaya handa akong bigyan ka ng oras. Hulaan mo lang, ngunit kung tama ang hula mo, bibigyan mo ako ng 500 tail. Ito ay isang biro. Walang pakialam na sinabi ni Jingzi, mayroon akong higit sa 10,000 tail ng pilak. Halika, kumuha ng 500 tail, walang problema. Okay, deal. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa karamihan, at nangyari ang eksenang nakita ni Zhou Ziqiong at ng iba pa. Okay, ngayon hindi na mahulaan ng lahat sa audience ang mga bagtong sa parol. Hayaan mo munang tapusin ng binatang ito ang paghula. Sabi ng kalbong waiter sabay wave ng kamay. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan. Lahat ay tumingin kay Jingzi na may iba't ibang ekspresyon, ngunit karamihan sa kanila ay nakikiramay. Hindi lahat tanga. Alam nila na mayroong halos 200 parol na bagtong sa madla. Hayaan mo nang hulaan silang lahat, tingnan mo na lang ang mala constipation ni Jingzi nang mahulaan niya ang unang lantern riddle. Baka hindi niya mahulaan ang alinman sa mga ito. Wala kahit doon. Sa oras na iyon, hindi ka lamang kikita ng 1 sentimos, kundi mawawalan ka rin ng higit sa 200 tail ng pilak. Mukhang naloko ang tanggang batang ito. Ang lahat ay umiling at nag-isip, ngunit sa oras na ito, ang lalaking nakasuot ng cotton ay nagpahayag ng kawalang kasiyahan, hindi. Paano niya mahulaan silang lahat ng mag-isa? Kailangan kong ipagpatuloy ang paghula. Pagkasabi noon ay wala na siyang pakialam sa iba at lalapit na sana para ibaba ang parol. Ang tala sa ibaba, tumigil ka. Sabay na sumigaw si Jingzi at ang kalbong waiter, at pagkatapos ay itinulak ng kalbong waiter ang lalaking nakasuot ng cotton padded na damit sa isang tabi upang pigilan ito sa paghihiwalay. Kabanata 893 Kabanata 904, humihingi ng tulong, ikalawang update, mangyaring mag-subscribe. Kanina lang walang nanghuhula, pero ngayon ay nagsimula na silang dalawa sa pag-aagawan sa paghula kaya naman napabuntong hininga ang mga tao. Ikaw, ang panloloko ni Che Guoga. Itinuro ng lalaking may cotton padded na damit na hinayla palayo sa kanilang dalawa at galit na sinabi, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong ginagawa. Pumunta lang kayong dalawa sa likod para mag-usap, natatakot ako na napag-usapan na ito. Binibigyan mo siya ng pera, at pagkatapos ay sinabi niya sa iyo ang lahat ng mga sagot sa mga bagtong ng parol, at pagkatapos ay hatiin natin ang pera. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Pinandilatan siya ng kalbong waiter, nasa pagitan ko at ng binatang ito. Pero inosente, kailan pa nagkaroon ng ganitong karumihan gaya ng sinabi mo? Ba, inosente, hulaan ko na lang din. Natatakot ako na hindi ka makakakuha ng anumang pera kung hulaan ko masyadong marami. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Jingzi, siguro kung ang taong ito ang tinanggap mo mula sa Jocks Ian Tower at Joji Clothing Factory. Pinaalis mo siya bago ko pasagutin ang lahat ng tanong. Napakawalan siya. Dahil doon, lumingon siya kay Jingzi. Dumura si Z. Damn it. Hindi ba masyadong malakas ang acting skills ng lalaking ito? Humihingi ng tulong. Kung hindi niya alam na siya ang katiwala, si Jingzi mismo ay nalilito. Natigilan din si Zhou Ziqiong, ang lalaking nakasuot ng cotton padded na damit na nagsalita ay halatang katiwala, paano siya kumilos ng katulad niya? Anong pinagtatalunan mo dyan? Sa oras na ito, bumaba ang tindera na si Hu mula sa itaas. Nang makita ito ng lalaking nakadamit na may bulak, agad siyang naging masigla, sakto namang bumaba si shopkeeper Hu. Tingnan mo ang waiter mo, na nakikipagsabuatan sa iba at hindi hahayaang mahulaan ng iba ang mga bagtong ng parol. Magbibigay ng hustisya si shopkeeper Hu. Oh, talaga? Anong problema? Anong nangyayari? Habang nagsasalita siya, lumingon si shopkeeper Hu sa kalbong waiter. Ang kalbong waiter ay mukhang nataranta, tindero, huwag makinig sa kalokohan ng lalaking ito. Nangako ang batang master na ito na hulaan ang lahat ng mga bagtong na parol na ito, kaya hindi ko hinayaang hulaan ito ng iba. Oo, mayroon akong lahat.
Hulaan. Hindi masama. Mayabang na sabi ni Jingzi, tinatapik ang kanyang dibdib. Oh, nasaan ang pera? Babayaran ko agad. Naglabas si Jingzi ng 200 tael ng pilak na papel. Young Master, hindi mo kaya. Agad na sinubukan ni Chen Jianan at ng iba pang nasa likuran niya na pigilan siya, ngunit hindi siya pinansin ni Jingzi at sinabing, huwag hadlangan itong Young Master na kumita ng pera. Kaya, kinuha ng kalbong waiter ang banknote at kinuha naman ito ni Jingzi. Buong pagmamalaking sinulyapan ni Zi ang lalaking nakasuot ng cotton padded, paano na? Ngayong nabayaran ko na ang lahat ng pera, lahat ng mga bagtong na parol na ito ay magiging akin na. Galit na sinabi ng lalaking nakasuot ng cotton padded, ito. Hindi ito patas. Ang binatang ito. Ang pera ay binayaran na, kaya bakit ito hindi patas? Sabi ng tindera ho. Kaya ko rin magbayad. Kung gayon, dapat mayroong first come, first serve basis, di ba? Ako. Ang lalaking may cotton padded na damit ay tumingin kay shopkeeper Hu, pagkatapos ay kay Jingzi, at pagkatapos ay parang biglang naintindihan, at minisyon, okay, I understand. You're all in the same group, siya ang inimbitahan mo. Natatakot ka na kung tama ang hula ko, hindi mo ito mababayaran, kaya bakit hindi mo ako hayaang hulaan? Maaari kang kumain ng kahit anong gusto mo, ngunit hindi ka maaaring magsalita ng walang kaparekan. Ah, mahigpit na sinabi ng tindera Hu, dahil sa tingin mo ay isang bastardo siya, itigil na natin ang paghula sa mga bagtong ng parol ngayon. Kontento ka na ba? Hindi nasisiyahan. Sabay na sabi ni Jingzi at ng lalaking nakakoton. Oh, mukhang pareho kayong desidido na manalo sa lantern riddle na ito. Kung gayon tama ang nahulaan ninyong lahat. Hindi ba ang Jux Ian building natin at Joji Bufang ay nakaranas ng matinding pagkatalo? Haha, dahil naglakas loob kang itakda ito, dapat mong hulaan na ito ang posibilidad. Oo, handa akong aminin ang pagkatalo. Pagkasabi nito, nagkatinginan si Jingzi at ang lalaking nakakoton, at sa sandaling ito ay tila iniisip nila na ang kabilang partido ay hindi mapagkakatiwalaang tao. Pagkatapos ay iminungkahi ng lalaking nakasuot ng cotton padded, Guru, medyo naging walang ingat ako ngayon. Mali ang sinabi ko. Hindi ka naman dapat humihingi ng tulong. Paano kung kalahati ang hulaan natin? Well, ayos lang, 5,000 tael ng pilak yon. Sumang-ayon si Jingzi na nalulubog pa rin sa saya ng kumita ng pera. Gayunpaman, hindi pumayag ang tindera na si Hu. Halatang handa ka. Kung gayon hindi ba ako at si Joji Bufang ay kailangang magbayad ng tig 5,000 tael ng pilak? Hindi. Ikaw ay manloloko. Sabi ng lalaking nakakoton padded na hindi kontento. Haha, hindi mo naman ako papaluan di ba? Siyempre, hulaan mo, pero. Ano lang? Curious na tanong ni Jingzi at ng lalaking nakasuot ng cotton. Kailangan mo lang magbayad ng 2,000 tael na pilak. Hanggat magbabayad ka ng 2,000 tael, maaari mong hulaan kung ano ang gusto mo. Wala akong pakialam kung nakipagsabuatan ka man sa kanya o hindi. Ngunit napagkasunduan namin ng maaga na hindi dapat kukulangan sa 21 quarter ng 1 oras. Mga bagtong ng parol, kung hindi ay magtatagal ito, gaano katagal ito aabutin upang hulaan ang mga bagtong na siyang yuan? His, 2,000 taels. Napabuntong hininga ang lahat ng naruroon. Anong uri ng tao ang kayang bumili ng 2,000 tael ng pilak? Natatakot ako na hindi marami sa kanila sa buong Ross House City. Malinaw na sinusubukan ni shopkeeper Hu na itaboy ang mga tao. Gaya ng inaasahan, huminto ang lalaking nakasuot ng cotton padded matapos marinig ito, binablackmail mo lang ako. Saan ako kukuha ng 2,000 tael ng pilak? Humalaklak ang tindero na si Hu at sinabing, ito ay isang bagay sa iyong sariling kagustuhan. Paano mo masasabing ito nga? Paano ang blackmail? Kung gusto mong hulaan, bayaran mo lang. Kung wala kang pera, huwag. Hulaan. Gaano ka-simple yun? Ang 200 tael ng pilak sa apat na palaisipang parol ay isinumpa at lumakad palayo. 2 tao ang nanghuhula, at ang bawat tao ay nahuhulaan ng 100 parol na bagtong, at ang huling tao ay makakakuha ng 5,000 tael ng pilak. Ngayon ang isang tao ay nahuhulaan ng 200 parol na bagtong, nagbabayad ng 2,000 tael ng pilak, at nakakakuha ng 10,000 tael ng pilak pagkatapos mahulaan ng tama. Isang netong kita ng isang pagpasok at isang paglabas. 8,000 tael ng pilak, isang tiyak na kita. Bulong ni Jingzi sa sarili. Ang susi ay hindi tahimik ang kanyang pag-ungol, at medyo tumahimik ang paligid dahil sa pag-alis ng lalaking nakasuot ng cotton, kaya siya ang kanyang mga salita ay agad na narinig ng lahat. Anong uri ng magical logic ito? Lahat ay tumingin kay Jingzi na parang tanga. Pero sobrang curious ang lahat, bakit sinabi niyang napakadali para sa kanya na gumastos ng 2,000 tael ng pilak? Kung iisipin, meron talaga ako. Hindi ko maiwasang malungkot sa aking puso, bakit hindi ako tanga ngunit walang pera, at ang taong ito ay napakatanga ngunit napakarami. Masyadong maraming pera ang mga bobo. Si Jingzi ay gumugol ng mahabang panahon sa pagkalkula doon. Nang iangat niya muli ang kanyang ulo, maliwanag ang kanyang mukha at tuwang-tuwang sinabi niya, okay, then 2,000 taels. No one can guess these lantern riddles. They are all akin, hahaha. Nakikinig sa kanyang, low kong ngiti, lahat ay hindi nakaimik. Hindi, sir. Sa oras na ito, pinigilan din siya ni Zhang Xiaoyo. 2,000 tael ng pilak, ito ay hindi maliit na halaga. At saka, ang lihim na lampara na ito ay hindi madaling hulaan. Kung hindi mo ito mahulaan ng tama, mawawala sa iyo ang higit sa 2,200 tael ng pilak sa loob at labas. Si Zhang Xiaoyo ay mukhang nag-aalala. May mga luha pa rin sa kanyang mga mata, at ang kanyang nahihiya na hitsura ay naawa sa kanya. Hindi naiwasang maawa ang lahat matapos itong makita, bakit ang napakagandang dalaga ay nakahanap ng ganoong kitingang lalaki. Bukod sa pera at itsura, wala tayong pagkukulang kumpara sa kanya. Kabanata 874 na Kabanata 905, maliit na eksperto sa paghula ng mga bagtong sa parol, unang update, mangyaring mag-subscribe. Oo, guru. Hindi ko ito maibibigay sa iyo. Kung ibibigay ko ito sa iyo, bubugbugin ko ang guru hanggang sa mamatay ako pagbalik ko.
Ito na lang ang natitira sa atin. Mayroon akong higit sa 2,000 tail ng pilak, at mayroon pa akong mga kagyat na pangangailangan sa bahay. Kapag natalo ako muli, hindi ko na kailangang umuwi. Sock, thought, human talk ba ito? Mayroong, lamang, higit sa 2,000 tail ang natitira. Gusto talaga naming magkaroon ng ganoon car aming natitira, ngunit wala kaming pagkakataon. Gayunpaman, hindi pa rin nakinig si Jingzi. Ano ang kinakatakutan mo? Nahuhulaan ko ang isang simpleng bugtong na parol na nakapikit. At kung gagamitin ko itong 2,000 tail para kumita ng kanyang 10,000 tail na pilak, hindi ba ako pupurihin ng aking ama pagdating ko sa bahay? Napakauto at walang muwang. Young master, hindi mo dapat gawin ito. Dumating din si Zhou Ziqiong sa oras na ito. Bilang isa sa mga tagapag-ayos ng Poetry Club at isa sa mga nagbibigay ng premyong pera, walang nakakaalam ng kahirapan ng mga bugtong na parol na ito kaysa kay Zhou Ziqiong dahil nilikha niya ang mga bugtong na parol na ito. Nang magdesisyon ang kanyang ama at ang tindera na si Hu sa bagay na ito, hindi siya pumayag dahil natatakot siya sa nangyari sa lalaking nakasuot ng cotton padded kanina. Gayunpaman, hindi nakinig ang kanyang ama at sa wakas ay pumayag. Sa makatuwid, maaari lamang niyang gawin ang mga tanong sa kanyang sarili at pumili ng maraming partikular na mahihirap na bugtong. Ngunit ang lalaking nakasuot ng cotton padded na damit ngayon ay halatang nanloloko at pumili ng ilang simpleng hula sa halip, kaya nagbigay kay Jingzi ng ilusyon na napakasimple ng mga bugtong. Ngunit sa katunayan, ang natitirang mga bugtong ay ang pinakamahirap. Nang marinig ito, naging interesado si Jingzi at walang ingat na sinabi, bakit nasabi ito ni Miss Zhou? Sir, ang taong yun kanina ay ang kinuha ng shopkeeper ho. Gusto lang nilang DA ng pamilya nating Zhou. Dahil nabasag na ang kanilang balat, hindi na pinapansin ni Zhou Ziqiong ang mukha ni shopkeeper Hu, tinuro siya at malamig na sinabi. Sa isang swish na tunog, ang mga mata ng lahat sa bulwagan ay nakatuon sa tindera na si Hu, at pagkatapos ay kay Zhou Ziqiong. Bigla nilang naramdaman na sulit talaga ang pera ngayon, at parang nakakapanood sila ng magandang palabas. Saglit na natigilan si Jingzi matapos marinig ang mga salita ni Zhou Ziqiong, at saka nakangiting sinabi, Miss Zhou, ano ang ibig mong sabihin dito? Upang hindi mabayaran ang 5,000 tail ng pilak, nagsinungaling ka sa akin. Hindi ito inaasahan ni Zhou Ziqiong. Oo, mukhang matalino siya kanina, bakit siya naging tanga ngayong gabi? Ngunit para hindi siya malinlang, mitiyagang sinabi ni Zhou Ziqiong, Sir, lahat ng sinabi ni Ziqiong ay totoo. Ang lalaking umalis kanina ay isang bitag lamang na dala ng tindera ho. Ang mga palaisipang parol na nahulaan niya ay ang lahat ay pinakasimple. Oo, ang iba ay mahirap. Paano mo mahuhulaan ang lahat ng ito? Hindi ba't sayang sa huli ang lahat ay ang 2,000 pilak? Ang mukha ni Jingzi ay unti-unting namula, at pagkatapos ay hindi nasiyahan, Miss Zhou, minamaliit mo ba ako? Sa tingin mo ba ngayon lang ito nahuhulaan ng taong iyon ngunit hindi ko kaya? Ang Shangyuan Poetry Club na ito ay sama-samang binuksan ng iyong Jojiya Cloth Workshop at Joxian Building, at ngayon ay bigla itong tumalon. Kasi taga out of town ako. Natatakot ka na kung hulaan ko ng tama ang lahat ng mga bugtong ng parol, kailangan mong bigyan ako ng tig 5,000 tail ng pilak. Ako, haha, pero nakikita kong maganda talaga si Miss Zhou, so why not act like this? Kung tama ang hula ko, hindi ko gugustuhin ang 5,000 tail ng pilak ni Miss Zhou. Tapos si Miss Zhou mananatili lang sa akin ng isang araw. Okay. Sa oras na ito, ang mukha ni Zhou Ziqiong ay naging puti, pagkatapos ay naging pula, at siya ay labis na nagalit. Akala ko siya ay isang infatuated na lalaki, ngunit hindi siya naiiba sa ibang mga lalaki. Naglakas loob siyang asarin ako sa harap ng asawa niya. Pero, bakit hindi nagseselos ang asawa niya? Galit na galit si Zhou Ziqiong at naisipan pa niyang lumayo para makita kung paano siya nalinlang. Pero naisip din niya na tinulungan siya nito noon pa, o kaya naman ay sa pagkakataong ito ay tutulungan niya ito, magkakatali ito, at walang kinalaman ang dalawa sa hinaharap. Pagkatapos huminahon, sinabi niya, kung hindi ka naniniwala sa akin, Ginoo, maaari mo munang hulaan ang ilang mga bugtong ng parol. Kung mahulaan mo ito, hindi pa huli ang lahat para ibigay ang pera. Kung hindi mo mahulaan ito, hindi mo mababayaran ang 220 milyon. Oo, Mr. Zhou, makinig ka lang kay Miss Zhou. Sir, gumawa ng 2 hula at magbayad mamaya. Ang grupo ng mga tao ay nagsimulang manghikayat muli, ngunit naramdaman ni Jingzi kung gaano siya nainsulto at sinabing hindi siya nasisiyahan. Ano, sa tingin ba ninyong lahat ay walang kabuluhan ang palayaw ko bilang isang munting eksperto sa paghula ng mga bugtong ng parol? Kung gayon kailangan ko pang manghula ngayon. Then he looked at Shopkeeper Hu, I see you are honest and honest. Let me ask you, totoo ba ang sinabi ni Miss Zhou? Is that person really the one you looking for? Oo, tama si Miss Zhou. Sa oras na ito, maging si Zhou Ziqiong ay natigilan. Paano madaling sumang-ayon si Shopkeeper Hu? Sir, ang taong yun ang hinahanap namin, bakit hindi mo nalang itigil ang pagbabayad ng 2,000 tail ng pilak at tapusin ang parol na riddle party dito? Hindi mo naman mahuhulaan ito, at ayoko nang i-blackmail ka. 2,000 tails of silver, okay. Haha, anong panaginip? Ngumisi si Jingzi, hindi ka ba natatakot na nahulaan mo na at ngayon ay itinataboy mo ako? Sa sinabi nito, kinuha ni Jingzi ang 2 pilak na papel mula sa kanyang mga braso at inihampas ang mga ito sa mesa sa kanyang harapan, tingnan mo, 2,000 tail ng pilak na papel. Inilaan ko ang lahat ng mga bugtong na parol sa gusaling ito ngayon. Ang hirap talaga kumbansihin ng multo na gustong mamatay. Lahat ay umiling at bamantong hininga, si Zhou Ziqiong ay napabuntong hininga din sa kanyang puso, sa pag-aakalang sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit sinundan lang niya ang jablo at hindi siya makumbinsi. Ang pinakamasayang tao ay si Shopkeeper Hu. Naisip niya sa sarili niya na hindi talaga na-provoke ang tanggang batang ito. Sinadya niyang ipagkamali ang katotohanan sa mga kasinungalingan at siya ay naloko. Medyo excited din ang mga tao sa kahon sa itaas. Pabalik-balik na nilingon ni Crown Prince Yu sina Zhang Xiaoyu at Zhou Ziqiong, at pagkatapos ay hindi niya nakalimutang magtanong, ngayon lang ba talaga umalis ang waiter na iyon?
Nakangiting sabi ni Master Hu, Prinsipe, huwag kang mag-alala. Paanong siya talaga pinakawalan ni Shopkeeper Hu? Lumabas siya sa harap ng pintuan at pumasok sa likod na pinto ng Joxian Building. Nagtago siya sa likod nito at nakikinig. Hanggat ang hanggal na batang iyon ay naglalagay ng lahat ng 2,000 tail ng pilak, siya ay papasok muli mula sa labas at hulaan ang lahat ng mga parol na oras ng jabong mga bagtong ng jabong iyon pa rin. Pilak. Ngumiti si Prinsipe Yu at tumango, ngunit, ako naramdaman ng prinsipe na sa kasalukuyang desperado na kalagayan ng pamilya Zhou, ang 5,000 tail ng pilak ay maaaring magbuwis ng kanilang buhay, at hindi na nila ito may aalis pa rin. Sa pagkakataong ito, ngumisi si Magistrado Liu, nasa ibabang bahagi ng katawan. Bilang mga magulang ni Ross Hao, natural na hindi ako papayag na mangyari ang ganitong uri ng backtracking. Kung ang pamilya Zhou ay hindi makapagbigay ng pera, kailangan nilang ibigay ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou. Hahaha, nagkatinginan silang tatlo. Sa isang sulyap, nagtawanan ang lahat. Kabanata 875 Kabanata 906, iniligtas ng matapang na tao ang kanyang buhay, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Sa ibaba, nakolekta na ng kalbong waiter ang 2,000 tala ng pilak ni Jingzi at palihim na commandant kay Jingzi. Si Jingzi ay natural na, naiintindihan, at tumugon sa parehong hitsura, na parang nagsasabing, huwag mag-alala, kapag nahulaan ko ang lahat ng ito ng tama, ikaw ay kailangan-kailangan. Ang kalbong waiter ay tumango, ngunit ngumisi sa kanyang puso, natatakot ako na wala ka ng lugar na iyakan mamaya. Pero bakit ang utu-utu na batang ito ay may napakaraming pera? Isang araw pa lang siya rito, at ang Joxian Tower ay nakatanggap na ng mahigit 2,200 taels ng pilak. Hay, ang sarap sana magkaroon ng ganitong mga dayuhan. Sa oras na ito, si Jingzi, anuman ang dissuasion ng lahat, ay tumingin sa 200 parol, ngunit nakaramdam pa rin ng kaunting hindi natapos. Shopkeeper Hu, meron lang akong 2,000 tael na pilak para hulaan ang 200 lantern riddles, medyo maliit lang. Wala ka na bang ibang lantern riddle sa Joxian Building mo? Kung meron, ilabas mo at hayaan mo akong hulaan lahat ng sabay-sabay. Tapos na, huwag kang mag-alala, hindi naman ako nagkukulang sa pera, bayaran mo lang ang mga ilaw. Napakatanga ng lalaking ito. Ang 200 ay hindi sapat na kabayaran. Gusto mo bang magpatuloy sa pagdaragdag? Natigilan ang tindera na si Hu, pagkatapos ay agad na pumalakpak ang kanyang mga kamay at tumawa. Matagal na akong hindi nakakita ng ganoon kasaya at talentadong young master. Dahil mahigpit itong hinihiling ng young master, talagang tutuperin ko ang mga kondisyon mo. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, bagaman ang hula ng bagtong na parol na ito ay ginawa ng ating Joxian Tower at ng pamilya Zhou ito ay sama-samang inorganisa ng cloth workshop, at pareho ang kita at pera, ngunit ang mahigit 200 lantern riddle na ito ay nilikha lamang ni Miss Zhou. Ito ay hindi patas sa ating Joxian Tower. Nagkataon lang na pinaghandaan ko rin ito. Mayroong 300 mga bagtong ng parol, at ako lang ang nakakaalam ng mga sagot. Kung maglakas loob kang manghula, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa sasabihin ng iba na nanloloko ka. Akala ko hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa pagkakataong ito, ngunit dahil gusto mong hulaan, ibibigay ko ito sa iyo, okay? Okay, ang galing. Ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nasa sabik na sinabi. Gayunpaman, kung magdadagdag tayo ng 300 parol na bagtong, ang bayad sa pag-iilaw ay hindi magiging 300 tael, ngunit 500 tael. Nag-isip sandali ang tindera na si Hu at sinabing. Puno ng kagalakan ang puso ko, dahil gusto mong magbayad, hayaan mong bayaran ko ito ng sabay-sabay, at walang pagkakataong makabawi. Hindi, sir. Kung babayaran mo pa ako ng 500 tael, wala na tayong pera para makabalik. Mga babaeng may mahabang buhok at maikling kaalaman. Tinanggal ni Jingzi ang kamay ni Zhang Xiaoyu at sinabing hindi nasisiyahan, 500 lantern riddles tama ang hula mo, alam mo ba kung magkano ang kikitain natin? Sapat na ang pambayad sa pagpunta sa ibang bansa araw-araw. Naglabas si Jingzi ng ilan pang perang papel. Pagkatapos magkamot, sa wakas ay nakakolekta siya ng 500 tael. Nang makita ito ng lahat, alam nilang inilabas nga niya ang lahat ng kanyang pera, at hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa kanilang mga puso, ano ang pagkakaiba nito sa mga sugarol na nawawalan ng pera. Pagkatapos magbayad ng 2,700 taels para buksan ang mga ilaw, ang ipinagmamalaking Jingzi ay handa nang magsimulang manghula ng mga bagtong sa parol. Ang mga tao sa Joxian Tower ay mayroon ding bahagyang naiibang saloobin sa bagay na ito. Una sa lahat, may mga taong walang ginagawa sa paligid. Ang pagsunod sa prinsipyo ng hindi malaking bagay na panoorin ang kaguluhan, medyo kalmado sila. Kung tama ang hula ni Jingzi sa kanilang lahat, sisigaw sila ng wow. Sok, kumakain lang ng melon. Ang mga tao sa kahon sa itaas at ang shopkeeper Hu ay mas nasa sabik. Ang nakita ni Shopkeeper Hu ay isang tuloy-tuloy na daloy ng pera na dumadaloy sa kanyang bulsa. Ang nakita ng may-ari ng Kejesuang ay malapit ng gumuho si Zhou Jiabufang, at ang kanilang Kuja Baswang ang papalit dito. Ang nakita ni Magistrate Liu ay ang tanggang batang lalaki ay na-recruit sa pamilya Liu matapos mawala ang lahat, at ang panghabang buhay na bagay ng kanyang batang babae na si Pao Piao ay nalutas, at wala na siyang dapat ipag-alala pa. Ang nakita ni Prinsipe Yu ay ang dalawang magagandang dilag ay malapit ng maging kanya. Para kay Zhou Zikyong mismo, bagamat naramdaman niyang si Jingzi ang may kasalanan sa pag-abot sa yugtong ito, nakaramdam siya ng pag-aalala sa kanyang puso. Sa oras na ito, siya pagkatapos ay pinuntahan niya si Zhang Xiaoyu at iba pa. Akala ko noong una ay mas nag-aalala sila kaysa sa akin, pero hindi ko naisip, bakit ang tahimik nila ngayon at parang may ngiti sa mga labi. Lalong gamulo ang isip ni Zhou Zikyong. Sa oras na ito, si Liu Paopiao, na tumitimbang ng halos 200 kilo, ay bumaba mula sa itaas at naglakad sa tapat ng Jingzi. Masaya itong tumingin sa kanya na para bang nakatingin sa pagkain sa plato. Tila hanggat may nagutos, makakain niya si Jingzi sa isang kagat. Papasok. Si Jingzi ay lihim na natuwa noong una, ngunit nang makita siyang ganito, agad siyang napawisan ng malamig. Malakas na tao, iligtas ang iyong buhay. Okay, magsimula na tayo.
Sa oras na ito, inabot ni Jingzi at ibinaba ang note sa ilalim ng parol. Sinulyapan lang niya ito at isang salita ang sinabi sa tenga ng kalbong waiter. Ayon sa mga alituntunin ng Jocks Ian Tower, kapag nanghuhula ng mga bagtong na parol, dapat ibulong mo sa kalbong waiter na kung mali ang hula mo, ibabalik muli ang bagtong. Kung tama ang hula mo, iaanunsyo ito. Matapos marinig ang sinabi niya, nanlaki ang mga mata ng kalbong waiter na hindi makapaniwala. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nakatutok sa mga galaw ng dalawang tao, at natural na napansin ang pagbabago ng ekspresyon ng kalbong waiter. Nagliwanag ang kanilang mga mata, parang may nangyayari. Kuya, tama ka ba tungkol dito? Oo, ang young master ay kamangha-mangha. Okay, basahin natin ulit. Kaya ibinigay ni Jingzi ang note kay Chen Jianan. Ang misteryo ay ang tatlong ilog ay lumulubog sa bundok, at mayroong isang Chinese na karakter. Isinara ni Chen Jianan ang tala at nakangiting sinabi, ang sagot ng ating young master ay ang salitang, dang. Sa itaas ng salitang, dang, ay eksaktong 3 punto ng tubig, na tumutugma sa 3 tubig, sa bagtong, at sa ibaba ng 3 tubig ay isang bundok, na tumatawid. Ang salitang, napakalaki ng bundok, sa bagtong ay ang sagot. Guro, ang bagtong. Medyo nambobola siya ni Chen Jianan. Nang marinig ito ng lahat ay nagsimula silang mag-usap. Ang parol na bagtong na ito ay kahanga-hanga at tama. Bueno, ngunit ang bagtong na parol na ito ay masyadong simple. Oo, ngayon lang ako malas, bakit hindi ko ito pinili? Kung ito ay isang parol na bagtong o iba pa. Ano man ang problema, kapag binasa mo ang tanong laban sa sagot, palagi kang mag-iilusyon na, ang tanong na ito ay talagang madali, at kahit na ipabasa mo ito muli kumpara sa sagot, ngunit kapag binigyan ka ng isang blankong papel, hindi ito dapat. Kaya't hindi pinansin ni Jingzi ang mga taong ito na nagpapakita ng kanilang kahusayan, ngunit nagsimula sa pangalawang kurso. Ang pangalawang tanong ay tanong din tungkol sa paghula ng mga karakter na Chino. Ang bagtong ay, kagat sa buntot ng isang baka sa isang kagat. Nahulaan ni Jingzi ang salitang, gao, na eksaktong sagot. Ang ganitong uri ng tanong ay talagang mas simple kaysa sa pagtingin sa sagot at pagkatapos ay pagtingin sa bagtong. Isang grupo ng mga tao ang nagsisigaw ng kanilang dibdib at sumigaw, madali lang ang tanong na ito, sa palagay ko tama ako. Hindi nila alam na sa mga sumigaw nito, nangyari pala na ang nanghula lang nito ay ang taong nabigong hulaan ang tanong. Nang mahulaan ni Jingzi ang unang tanong, ang tindera na si Hu ay natigilan saglit. Pagkatapos marinig ang pagsusuri ng lahat, naramdaman niya na ang tanong ay masyadong simple at kahit sino ay maaaring hulaan ito ng tama. Hindi mahalaga. Nang mahulaan ni Jingzi ang isa pang tanong, patuloy niyang inaaliw ang sarili. Napakasimple rin ng tanong na ito. Dalawa lang ang tanong. Kumikita pa siya. Kabanata 876 na kabanata 907 nakakabaliw. Ang bagtong ng ikatlong tanong ay, lumayo, hulaan ng isang idioma, na hulaan ni Jingzi na, umupo at hintayin ang kamatayan, na nagkataon na ang sagot. Sa oras na ito, naging mas tahimik ang boses ng lahat. Kung nahulaan ni Jingzi ng tama ang unang dalawang tanong dahil simple ang mga ito, kung gayon ang pangatlong tanong ay medyo mas mahirap. Gayunpaman, nahulaan ni Jingzi ang pangatlong tanong sa kaparehong bilis noong nahulaan niya ang unang dalawang lantern riddle. Hindi naman siya bumagal at pareho lang. Isang sulyap at nahulaan ko na ang sagot. Ito ay medyo kahanga-hanga. Inihambing nila ito sa kanilang isipan at kailangang aminin na kung hahayaan silang manghula mag-isa, hindi sila magiging mas mahusay kaysa kay Jingzi. Nang muli niyang tingnan si Jingzi, naging komplikado ang kanyang mga mata. Posible kayang totoo ang sinabi niya. Siya ba talaga ang maliit na eksperto sa paghula ng mga bagtong ng parol sa kanilang lugar? Pinagpawisan ng malamig ang tindera na si Hu. Sa oras na ito, napagtanto din niya na may mali. Paulit-ulit siyang nagtanong, at si Jingzi ay may 3 sunod-sunod na tanong, na 2 bagay lang ang ibig sabihin. Either siya ay talagang kahanga-hanga at nagpapanggap lamang na isang baboy para kumain ng tigre, o siya ay peke at kahanga-hanga. Ang dahilan kung bakit nahulaan niya ng tama ang mga bagtong na parol na ito ay dahil may sumasang-ayon sa kanya. Siyempre, hindi iniisip ng shopkeeper Hu na si Jingzi ay talagang kahanga-hanga. Kara-rating lang niya sa Jocks Ian Tower kahapon, at sa ilang pakikipag-usap kay shopkeeper Hu, natuklasan niyang medyo tanga si Jingzi. Paano siya makakaisip ng masamang ideya para dein sila sa napakaikling panahon? Kung ganito ang kaso, may nakikipagtulungan sa kanya. Kaya pinuntahan ng tinderang si Hu si Zhou Ziqiong. Pagkatapos ay umiling siya at tinanggihan ang ideya. Kung si Zhou Ziqiong, bakit ngayon lang niya ito sinubukang hikayatin? Lalo na nang hindi nakinig si Jingzi sa payo sa dulo, hindi maipakita ang galit ni Zhou Ziqiong sa bakal, na nagpapakita na ang taong nagbigay ng balita ay hindi si Zhou Ziqiong. Kung iisipin, palaging nasa ibabaw si Zhou Ziqiong kapag nagnenegosyo at hindi kailanman nag-abala sa paggamit ng maliliit na trick. Paano niya ito magagawa ngayon? Hindi yun ang kanyang mga salita. Sa oras na ito, ibinaling ng tinderang si Hu ang kalbong waiter. Siya lang sa bulwagan ang nakakaalam ng sagot sa bagtong ng parol, at nang sabihin ng batang lalaki na nakadamit na may cotton padded na silang dalawa ay nagsasabwatan, hindi pinansin ng tindera na si Hu dahil bahagi ito ng kanilang plano, ngunit ngayon ay hindi na niya ito iniisip. Ang kalbong waiter noong una ay sinusubukan niyang linlanggan si Jingzi, ngunit hindi niya akalain na mahulaan ng tama ni Jingzi ang mga bagtong ng parol. Ngayon, nanghula si Jingzi ng 3 sunod-sunod na beses, kaya agad siyang nataranta at pinagpawisan siya ng malamig. Ang malamig na pawis na ito ay bumagsak sa mga mata ng tinderang si Hu, naging tensyon ito matapos matuklasan bilang isang guilty na magnanakaw. Nang maramdaman ang mga mata ni shopkeeper Hu, kinilig ang kalbong waiter ng walang dahilan. Napagtanto niya kaagad na naghihinala sa kanya ang tinderang si Hu at naisip niyang sinabi niya kay Jingzi ang sagot. Napakalaking inhustisya. Mabilis siyang tumingin ng hinaing kay shopkeeper Hu, ngunit hindi siya pinansin ni shopkeeper Hu, haha, pagkatapos ng lahat, magkakaroon tayo ng conclusion kung nakipagsabuatan ka sa kanya o hindi. Dahil dito, tinawag ng tinderang si Hu ang isa pang waiter ngayon ay hindi na siya naniniwala sa kalbong waiter.
Bumulong siya ng ilang salita sa waiter at hiniling sa kanya na sabihin sa lalaking nakasuot ng cotton-padded na damit na nakatago sa likod na maghanda, baka sakaling sumunod talaga si Jingzi sa kalbong waiter. Sa pakikipagsabuatan ng waiter, nahulaan lamang niya ng tama ang unang 200 lantern riddle. Tungkol naman sa 300 bogtong na parol na kanyang naisip pagkatapos, hiniling niya sa lalaking nakasuot ng bulak na damit na hulaan ang mga ito. Sa ganitong paraan, ang perang ibinigay niya kay Jingzi ay gagawin ni Zhou Ziqiong. Kumita pa siya, mas kaunti lang. Pagkatapos ay hiniling niya sa waiter na umakyat sa itaas at patatagin si Prinsipe Yu at iba pa. Pagtingin sa waiter na tumatakbo pabalik, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Sa oras na ito, nagsimulang hulaan ni Jingzi ang ika-4 at ika-5 lantern na bogtong. Ang extended sa lahat ng direksyon, at ang pinakamahirap na bagay na lutuin ay nangangailangan ng isang idiom. Katulad ng nakaraang 3 lantern riddle, nahulaan ito ni Jingzi pagkatapos lamang ng isang sulyap. Ang mga sagot ay malinaw at walang magagawa kung walang bigas. Ang pinakanakakagulat na tao sa oras na ito ay sina Josie at Qiong. Tila may ideya siya bakit tila napakatalino ni Jingzi, ngunit kailangan niyang tiyakin ang bagay na iyon. Kumita ng pera. Si Zhang Xiaoyu at ang iba pa ay tila sabik na kumbinsihin siya noon, ngunit nang magsimula na talaga siyang manghula, nawala ang pag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang ang lahat ay ngayon lang. Kumikilos. Oo, acting yun. Biglang nagising si Zhou Ziqiong, nakaramdam ng labis na kagalakan na hindi nalinlang si Jingzi, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait, kung talagang sigurado siya na mahulaan niya ng tama ang mga bogtong na parol na ito, paano magkakaroon ng napakaraming pera ang Joji Cloth Shop? Nagkaroon din ng kaguluhan sa pribadong silid sa itaas, at galit na galit si Crown Prince Yu, ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Paano niya nahulaan ang lahat? Hindi ba sinabi ng taong nagngangalang Hu na siya ay hindi nagkakamali? Si Magistrate Liu at Master Ku ay nanginginig sa takot at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito, kumatok ang waiter sa pinto at pumasok. Sinabi niya sa kanya ang sinabi sa kanya ng tinderang Hu. Matapos marinig ito, lamambot ang mukha ni Prinsipe Yu. Ilang. Itong asong aliping ito. Ang lakas ng loob mong kainin siya sa loob at labas. Mamaya, hindi na siya mabubuhay o mamatay ng prinsipeng ito. Kamahalan, huwag kang magalit. Payo ni Master Ku, hindi sigurado ngayon si Shopkeeper Hu kung ang kalbo ba o si Zhou Ziqiong ang sumusunod sa kanya. Nakipagsabuatan siya. Pero Prince, huwag kang mag-alala, kikita ang Shopkeeper Hu, pero siguradong malulugi ang Zhou family bufang. Sa sitwasyon ngayon ng pamilya Zhou, kahit 2,000 tail ng pilak ay sapat na para makainom sila ng isang palayok. Nang marinig ito ni Prinsipe Yu, tila ito ang nangyari. Mukhang hindi nito napigilan na makuha si Zhou Ziqiong. Kumita lang ang bata pero mukhang mahirap kunin ang asawa niya. Kaagad niyang sinabi ng may bisyo, gusto ng batang ito na sirain ang mabubuting gawa ng aking prinsipe. Pagkatapos ng araw na ito, gagawin ko siyang maganda. Totoo ang sinabi ng prinsipe. Malamig ding sinabi ni Magistrate Liu, basta nasa Ross House siya, kahit kumita siya, kahit makuha ko ang pera, kaya ko siyang iluwa. Ang paghula ng mga bogtong na parol na tulad nito ay isang pag-aaksaya ng oras. Pinalakpakan ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sinabing, napakagulo nito. Hinubad ko lahat at binuksan, at nahulaan ko. Natahimik agad ang hall. Baliw, baliw na baliw. Buksan ang lahat ng mga bogtong sa parol at hulaan ng sama-sama, sino siya sa palagay niya. Akala ko talaga tama ang nahulaan kong 5 lantern riddle, pero ngayon hindi ko alam kung ano ang apelyido ko. Buti na lang maswerte sila. Kung ang mga bogtong ng parol ay napakadaling hulaan, hindi ba nila susubukang hulaan ang mga ito? Ganito ang mga tao. Kung hindi nila mahulaan, gusto nilang panuurin ang hula ni Jingzi. Ngunit masyadong maraming hula si Jingzi at tila sinasampal sila sa mukha at dinaig silang lahat. Kaya sa oras na ito, iniisip niya sa kanyang puso na ayaw niyang manghula si Jingzi. Hulaan mo ulit. Tinanggal ni Chen Jianan at ng iba pa ang lahat ng 500 lantern riddle sa isang iglap. Isa-isang inilatag ang mga notes sa mesa. Marami sila. Sa square table, ilang sandali lang ay lumabas na ang mga notes. Punong-puno ito kaya't sa pagtingin ko pa lang ay nasisilaw na ako. Saglit na mapanood ko, sisubog na ang utak ko. Gaano ako kabilis hulaan? Kabanata 877 kabanata 908 talunin siya. Nauna nang itinakda ng Shopkeeper Hu ang limitasyon sa oras para sa paghula ng 20 lantern riddle na hindi hihigit sa quarter ng isang oras. Sa katunayan, ang tindera na si Hu ay natatakot na si Jingzi ay magtatagal upang mahulaan, kaya sinasadya niyang magtakda ng ganoong kaikling oras. Ngunit gayunpaman, ayon sa panuntunang ito, aabutin ng isang oras upang mahulaan ang lahat ng 500 bogtong na parol. Itinuro ni Jingzi ang isang mesa ng mga bogtong ng parol at nakangiting sinabi, kung hindi mo hulaan ang ganitong paraan, ito ay magiging masyadong mabagal. Lahat ay naghihintay sa akin. Maaari pa bang isagawa ang Yuan Poetry Club? Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang dibdib at nangingibabaw na sinabi, 500 bogtong na parol lang ito. Tingnan mo, mahulaan ko silang lahat sa loob lamang ng isang kapat ng isang oras. Wow! Nagkagulo ang mga tao. Hindi inaasahan ng lahat na mahulaan ni Jingzi ang lahat ng 500 bogtong, hulaan pa ang mga ito. Kahit na hindi niya ito mahulaan, maaari pa rin itong lumikha ng kasaysayan ng Angwo. Hindi pa banggitin ang 500 mga bogtong ng parol, wala pa silang narinig na sinumang makakahula ng higit sa 100 mga bogtong ng parol ng sabay-sabay. Si Chen Jianan at ang iba pang miyembro na nagmula sa opisina ng pahayagan ay tuwang-tuwa sa sandaling ito, matagal ko nang hindi nakikita si Pangulong Jing na nagpapakitang gilas, at ngayon ay magpapamalas siya sa malaking paraan. Magmadali at magbigay ng kasangkapan sa maliit na bangko. Sa oras na ito, pumasok na si Jingzi sa show-off mode. Ang pinakamahal na royalties, isang idioma para sa isang idioma. $1,000 para sa isang salita. Ang pinakawalang kwentang lugar, isang idioma para sa isang idioma. Tigang na lupain. Lumilipad sa damuhan, isang idioma para sa isang idioma. Umaga. Isang mute na kilos para sa isang idioma.
Siya ay dapat na gesticulating. Basta matapos masagot ang tamang sagot sa bugtong, walang pag-aalinlangan na itinapon ni Jingzi ang papel. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nawala ng laman ang isang sulok ng mesa na orihinal na puno, at ang waiter na sumagot sa bugtong ng parol, ni hindi niya magawang makipagsabayan sa bilis ni Jingzi sa paghula ng mga bugtong ng parol. Ang bilis naman ni Jingzi para makasagot pagkatapos magbasa, na nagbibigay ng ilusyon sa mga tao na alam na niya ang sagot, kaya pinuntahan niya ang kalbong waiter. Sa bagay, sinabi lang ng lalaking nakakoton na may hindi tamang transaksyon sa pagitan nila. Hindi nila ito pinaniwalaan ngayon, ngunit ngayon ay kailangan na nilang paniwalaan ito. Kung bakit napakagaling ni Jingzi, ito ay salamat din sa kanyang major sa kanyang nakaraang buhay. Bilang isang Chinese major, hindi lang siya pamilyar sa mga tula at kanta, kundi mahilig din sa Spring Festival couplets o Lantern Riddles. At ang mga Lantern Riddle at Spring Festival couplets, pinagsama, ay lahat sa Lantern Riddles, Encyclopedia, ay nakasulat sa Encyclopedia. Pagkatapos eyebrows ito ng 2 beses, halos maalala mo na ito. Marami na rin siyang nabasang historical time travel novels. Kapag nagkunwaring sampal ang bida, hindi maiiwasang gagamit siya ng lahat ng uri ng kakaibang Lantern Riddles o Spring Festival couplets, kaya marami na siyang kabisado. Kaya ang mga palaisipang parol dito ay larong pambata para sa kanya, at masasagot niya ang mga ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga ito. Masyadong mabilis ang takbo ni Jingzi. Sa isang sandali, lahat ng 200 parol na bugtong na nilikha ni Zhou Ziqiong ay mawawala na. Sa ganoong bilis at katumpakan, lubos na naniniwala ang lahat na si Jingzi ay nakipagsabuatan sa kalbong waiter at alam ang sagot ng maaga. Ganon din ang naisip ni shopkeeper Hu, at ilang beses niyang tinitigan ang kalbong waiter sa panahong ito. Sinabi ng kalbong waiter na siya ay masyadong mali at kailangan niyang ipaliwanag ito kay shopkeeper Hu mamaya. Sa oras na ito, tumpak din na nahulaan ni Jingzi ang ika-200 na bugtong na parol. Napabuntong hininga ang lahat at nag-concentrate dahil inihanda ni Zhou Ziqiong ang 200 Lantern Riddle na ito at nakuha ang mga ito sa Joxian Tower ng maaga, kaya sinabihan ng kalbong waiter si Jingzi ng pagkakataon para sa isang sagot. Ngunit hindi dapat malaman ni Jingzi ang mga sagot sa 300 lantern na bugtong na inihanda mismo ni shopkeeper Hu, kung hindi, si shopkeeper Hu ay magiging sobrang tanga at mamigay ng 10,000 tail ng pilak ng walang kabuluhan. Medyo confident din si shopkeeper Hu. Siya mismo ang naghanda nitong 300 parol na bugtong para lang maiwasan ang mga ganitong emerhensya na mangyari nang hindi sinasabi sa sinuman ng maaga. Susunod, tingnan natin kung ano pang mga trick ang mayroon ka. Sa ilalim ng mapagbantay ng mga mata ng lahat, sinimulan ni Jingzi ang 201st Lantern Riddle at ang unang Lantern Riddle na ibinigay ng shopkeeper Hu. Ang tanawin ng South Island, mag-type ng salita. Ang timog ng isla ay isang bundok, na land. Total solar eclipse bukas, mag-type ng salita. Ang araw sa maliwanag na karakter ay kinakain, kaya hindi ba ang salitang buwan ang natitira? Isang labanan ng talino at katapangan sa pagitan ng itim at puti. Dapat ay go. Sinagot ni Jingzi ang 12-12 ng mga bugtong ng parol sa isang hininga, at ang mukha ni shopkeeper Hu ay naging berde. Sa oras na ito, maaari na niyang hulaan na si Jingzi ay hindi nakikipagsabuatan sa kalbong waiter, o na sila ay nakikipagsabuatan noon, ngunit tiyak na hindi sa pagkakataong ito. Dahil ang mga bugtong na parol na ito ay nilikha niya lahat. Kung nahulaan niyang muli ng tama ang 300 Lantern Riddle, na magdadagdag ng hanggang 500 Lantern Riddle, pagkatapos ay kailangan niyang magbayad. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni shopkeeper Hu na nagdidilim ang kanyang mga mata, at ang kabuuang halaga ng pera sa Joxian Tower ay hindi sapat. Mahigit 10,000 taels. Anong kasalanan? Sandali. Sa oras na ito, bumalik ang lalaking nakasuot ng cotton-padded na collie slang. Hoy, bakit ka bumalik? Curious na tanong ni Jingzi. Paano mo magagawa ang ganitong uri ng paggawa ng pera ng mag-isa? Gusto ko ring hulaan. Kanina lang pumunta ang waiter sa likod para magpadala ng mensahe sa lalaking nakasuot ng cotton-padded na damit, sinabing maghihintay siya hanggang sa hindi mahulaan ni Jingzi ang 300 Lantern Riddle bago siya palabasin. Hulaan ang natitirang 300 parol na bugtong, at iligtas si shopkeeper Hu mula sa pagkubkob. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang poster ni Jingzi, kung hindi niya ito pipigilan, maaaring kailanganin niyang tapusin ang paghula ng mag-isa. Ngunit binayaran ko ang mga ilaw, at ang mga bugtong na parol na ito ay akin lahat. Kung hindi ko mahulaan ang mga ito, maaari mong hulaan ang mga ito. Sabi ni Jingzi sa malalim na boses. Haha, kung sasabihin mong sayo yan. Sinabi ko rin na ang Lantern Riddle na ito ay pag-aari ng lahat. Do you think so? Katahimikan ang namayani sa bulwagan, lahat ay nakatingin sa lalaking nakasuot ng bulak na parang tulala. Bagamat hindi nila mataas ang tingin kay Jingzi noong una, walang ibang tao sa mundo ang makakahula ng napakaraming Lantern Riddle mula sa shopkeeper Hu sa isang hininga. Oo, lubos silang kumbinsido. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga tao ay nagbayad na ng pera, kaya ito ay makatuwiran na kailangan niyang hulaan. Ito ay isang tuntunin. Kung ang lalaking nakasuot ng cotton-padded ay hindi sumunod sa mga patakaran, natural na hindi siya papansinin ng lahat. Tingnan mo, walang sumasang-ayon, kaya hindi mo mahulaan. Kung hindi mo ako hahayaang manghula, walang dapat manghula. Ang lalaking nakasuot ng cotton-padded ay orihinal na gustong lokohin ang lahat at magkaroon ng pagkakataong mahulaan ng mga bugtong ng parol, ngunit hindi niya ito pinalampas ngayon ay nawala na siya ng suporta ng mga tao at wala nang nakikinig sa kanya. Pagkatapos ay maaari lamang siyang gumamit ng ilang hindi kinaugalian na paraan at sumugod sa mesa, hindi ko mahulaan, kaya walang dapat manghula. Hanggat pinupunit niya ang lahat ng mga bugtong, hindi mahulaan ni Jingzi ang mga bugtong sa ibaba, at magiging mas maliit ang mga pagkalugi ni shopkeeper Hu. Sa ganitong pag-iisip, malapit na niyang abutin at punitin ito. Nagtaas ng kilay ang tindera Hu, ang taong ito ay napakatalino. Ito ay tungkol sa pagpapahayag ng sarili, ngunit ginawa niya ito ng mahusay na ang pagpunit sa bugtong ng parol ay hindi solusyon. Naikuyom ng tindera na si Hu ang kanyang mga kamay at kinakabahang tumingin sa lalaking nakasuot ng cotton-padded. Gayunpaman, siya ay isang hakbang na masyadong mabagal pagkatapos ng lahat.
Mula nang lumitaw muli ang lalaking nakasuot ng cotton padded, nakatitig na sa kanya si Chen Jianan. Sa oras na ito, humakbang siya upang harangan siya, at pagkatapos ay sinipa siya sa tiyan, "Fuck you. Gusto mo pa ring manloko? Naghahanap ka ng kamatayan. Saktan mo ako." Siya. Sa isang iglap, pinalibutan ng isang dosenang tao ang lalaki na may cotton padded na damit. Kabanata 878 Kabanata 900 na mag-ingat ka, kakasuhan kita. Simula nang dumating siya sa Joxian Tower, pinipigilan ni Chen Jianan ang kanyang galit. Ngayon ay naloko na naman sila ng Joxian Tower sa napakaraming pera kahit sinabi na sa kanya ni Jingzi ang plano, alam din niyang babawi sila ng pera sa huli, pero galit na galit pa rin siya. At alam niyang ang lalaking ito na nakasuot ng cotton padded ay kagroup ni shopkeeper Hu at ang kalbong waiter. Ngayong masyadong maraming nahulaan ng tama si Jingzi, tumalon siya para magdulot ng pinsala. Paano ito natitiis ni Chen Jianan? Dahil dito, lahat ng galit na naipon nitong mga nakaraang araw ay sumabog sa sandaling ito. Matapos siyang sipin, sumigaw siya, at sumugod ang mahigit 10 tao na dinala mula sa opisina ng pahayagan, itinulak ang lalaking nakasuot ng cotton padded sa lupa at sinipa siya ng kalahati hanggang sa mamatay. Kung ang isang tao sa itaas ay hindi sumigaw ng stop, maaaring tumigil sila. Hindi bumababa. Lahat, itigil na. Galit na bumaba ng hagdan si Maestrado Liu. Anong klaseng pag-uugali ito? Anong uri ng pag-uugali ito? Sa oras na ito, ang bulwagan ay magulo. Ito ay ganap na nawala ang kapaligiran ng Shangyuan Poetry Club at mas mukhang isang away sa kalye. Gifu Liu, kailangan mong magdesisyon para sa kontrabida. Bubugbugin nila ang kontrabida hanggang mamatay. Ang lalaking nakadamit na may bulak ay binugbog hanggang sa mapuno ng dugo ang bibig. Nang makita niya si Magistrate Liu, pakiramdam niya ay nakakita siya ng isang tagapagligtas. Gamulong siya at gumapang papunta sa pintuan ni Liu. Sa paligid ng prefect. Sa oras na ito, sa wakas ay natukoy ni Jingzi ang pagkakakilanlan ng taong ito. Sa pamamagitan ng isang prinsipe ng korona, isang mahistrado, at tindahan ng tela ng pamilya ko at ang Joxian Tower, ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou ay talagang puno ng malalakas na kaaway. Kung hindi siya makikialam, ang pamilya Zhou ay maaaring hindi makaligtas sa unang buwan. Gayunpaman, hindi na lamang tinutulungan ni Jingzi si Zhou Ziqiong, ngunit nais niyang turuan ng leksyon ang mga bug na ito. Sa oras na ito, ang mga katulong mula sa Joxian Tower ay sumugod at pinalibutan si Jingzi at iba pa. Sinulyapan ni Magistrado Liu ang lalaking nakasuot ng cotton padded na damit, at pagkatapos ay itinuro si Jingzi, hulihin mo siya. Saglit na natahimik si Jingzi. May mali sa mahistrado na ito. Hindi ba masyadong halata na gawin ito? Hindi niya hinuli ang bumugbog sa isang tao, ngunit halatang gusto niyang hulihin ang sarili. Hindi ba't dahil natatakot siya na mahulaan na naman niya ang mga bugtong ng parol? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang mga katulong ay malapit ng magmadali, ngunit si Chen Jianan at ang iba pa ay hindi mga vegetarian. Ang halos 20 tao ay hindi gaanong mapagbigay kaysa sa mga tagapaglingkod na iyon, at sila ay direktang nagharap sa isa't isa. Matapang. Bilang prefect ng Roshao, bakit gusto mo pa ring labanan ng utos? Ikan-away ni Jingzi ang kanyang kamay at hiniling si Chen Jianan na umatras. Pagkatapos ay sinabi niyang nakangiti, ito ba ang mahistrado na si Liu? Akin lang yan. Itinaas ni Mahistrado Liu ang kanyang ulo na mukhang napakamaharlika. Prefect Liu, mayroon akong ilang mga katanungan na hindi ko alam kung itatanong o hindi. Kung hindi mo alam kung tatanungin mo sila o hindi, huwag mo na silang tanungin. Tanungin natin sila. Si Jingzi ay hindi nakinig sa kanya at direktang sinabi, ang unang bagay ay si Magistrate Liu ay hindi nakasuot ng opisyal na uniforme, kaya hindi siya gumaganap ng mga opisyal na tungkulin, ngunit narito para sa mga pribadong bagay. Hindi ba ito ay salungat sa mga batas at pamamaraan ng pag-uulat ni Don? Para sa hindi nakasuot ng opisyal na uniforme at nag-uutos sa isang grupo ng mga nasasakupan na arestuhin ang mga tao. Hindi inaasahan ng mahistrado na si Liu na ang taong napakatanga ngayon ay pamilyar sa mga opisyal na gawain sa oras na ito, ngunit sinabi pa rin niya, nandito nga ako para sa mga pribadong bagay, ngunit nakagawa ka ng krimen sa aking teritoryo. Karapat-dapat ka. Kung hindi dumating ang pulis, hayaan mo muna silang kontrolin ka. Pagkatapos ay ibabalik ka namin sa gobyerno. Ngumiti si Jingzi, kung ganoon, dapat hayaan muna ni Mahistrado Liu na kontrolin kanila. Umalis ka, hindi tayo aalis. Kung gusto talaga nating arestuhin ang isang tao, mas mabuting hintayin natin ang pagdating ng pulis. Kung hindi, kung gagawa muna sila ng aksyon, huwag mo kaming sisihin sa pagtatanggol sa sarili. Si Mahistrado Liu ay naging opisyal sa loob ng maraming taon. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang karaniwang tao na naglakas loob na makipag-usap sa kanya ng napakalakas, at sa pagtingin sa kasabikan ng mga nakapaligid sa kanya, tila posible. Ikaw, tumayo ka muna. Oo, Mahistrado Liu. Ngumisi si Jingzi at sinabing, at saka, kung huhulihin ni Mahistrado Liu ang mga tao, arestuhin lang sila. Bakit ako huhulihin? Dahil may nataman ka. Matanda na si Magistrate Liu, kaya baka hindi na maganda ang paningin niya, kaya hindi na siya makakita ng malinaw. Ngayon lang, hindi ako nakagalaw kahit ang mga paa ko. Ang sabi niya, sanay ako sa pambubugbog at paninirang puri. Magistrate Liu, mag-ingat ka at kakasuhan kita. Sabi pagkatapos, sinabi ni Jingzi sa lahat, maaari ba kayong lahat na magpatotoo sa akin, ngayon lang ba ninyo ako nakitang binubugbog ang sinuman? Hindi. Si Zhou Ziqiong ang unang sumigaw, at agad namang sumunod ang iba. Oo, ang young master na ito ay nakatayo sa likod, paano siya makakatama ng isang tao? Ngumiti si Jingzi at yumuko sa lahat, nagpasalamat sa lahat, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo kay Magistrate Liu, at sarkastikong sinabi, ang mga mata ni Prefect Liu ay hindi maganda, ngunit ang kanyang mga tenga ay hindi maganda. Hindi ba? Makinig sa sinasabi ng lahat, hindi man lang ako kumibo, at hindi ako mahuli ng mga tao. Si Magistrado Liu ay nababahala na madaling mahuli ako kaya naisip niya na madali akong hulihin si Liu, kaya naisip niyang madali akong arestuhin ako. Mga bogtong, kaya yan ang dahilan kung bakit gusto mo akong arestuhin. Wow! Nagkagulo na naman ang mga tao.
Buti na lang hindi niya nabanggit. Matapos itong banggitin ni Jingzi, at pagkatapos ay inisip ang katotohanan na si Magistrate Liu ay nanatili sa itaas ng napakatagal na palapag at hindi siya makababa sa mga oras na ito, tila tinutulungan niya talaga ang tindera na si Hu. Ikaw, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Sinabi ni Magistrado Liu na hindi nasisiyahan. Oh, iyan ang sinasabi ko. Umiling si Jingzi, kung ganoon, hindi ako dapat ipagpaliban ni Magistrado Liu sa paghula ng mga bagtong sa parol, kung hindi, maaaring hindi nagaganapin ang Shangyuan Poetry Club kahit sandali. Kaya, tumigil si Jingzi sa pag-aalaga sa kanya at nagsimulang muli sa kanyang trabaho. Sa mabilis na paghula ng mga bagtong ng parol, manginig ang puso ng tindera na si Hu sa tuwing mahulaan niya ito ng tama. Sa halos isang kapat ng isang oras, nahulaan ni Jingzi ang lahat ng mga bagtong. Maliban sa iilan na mali niyang nahulaan, may eksaktong 500 bagtong. Matapos makita ang kanyang kakayahan, sumang-ayon ang lahat na sinadya ni Jingzi ang mga mali. Oo, ang layunin ay i-round up ang buong numero. Ang galing talaga. Tapos ng hulaan, Shopkeeper Hu. Lumingon si Jingzi, ayusin natin ang bayarin. Ito. Hindi na alam ni Shopkeeper Hu ang sasabihin. 500 bagtong, 50 tail ng pilak bawat isa, Jocks Ian Tower at Joe Family ang bawat cloth shop ay may 25 tail, kaya kailangan nilang kumuha ng 12,500 tail. Kahit na siya ay nagpapatakbo ng Jocks Ian Tower sa loob ng napakaraming taon at nakipagsabuatan kay Prinsipe Yu, Magistrado Liu at iba pa, talagang nakagawa siya ng maraming ill-gotten gains. Nagkataon na nakasave siya ng 10,000 tail ng pilak na tala. Bilang karagdagan, pagkatapos na pumasok si Jingzi sa tindahan, inabot niya sa kanya ang halos 3,000 tala ng pilak, kaya nakapaglabas siya ng napakaraming pera. But the point is, masakit katawan ko. Ang isang negosyo na akala niya ay siguradong tubo ng walang nawawalang pera ay hindi banggitin na hindi kumikita, ngunit kailangan niyang mawala ang lahat ng kanyang pera. Hindi ba't ang kanyang trabaho sa halos buong buhay niya ay walang kabuluhan? Nang makitang hindi siya kumibo, medyo hindi nasiyahan si Jingzi at hinimok siya, "Tindero ho, bilasan mo at kunin mo ang pera." "Aba, tuwang-tuwa ka nang kunin mo sa akin ang 3,000 tail ng pilak, ngunit ng oras na para magbayad ka, bumangon ang iyong biyanan. Bakit, ayaw mong mabayaran ang utang mo, Manny Watcheng, mga mag-aaral sa lungsod, di ba?" Ay narito. Kabanata 879 na Kabanata 910 masigasig na mamamayan na tindera Hu. Nag-aalangan ng tindera na si Hu nang bumaba ang isang katulong mula sa itaas at bamulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Matapos marinig ito ni Shopkeeper Hu, tinawag niya ang kalbong waiter. Pagkasabi ng ilang salita sa kanya, nag-atubili ang kalbong waiter at tumakbo palayo. Nasaksihan pala ni Prinsipe Yu ang buong proseso sa itaas. Bagamat hindi siya nasisiyahan, ang perang nawala ay hindi sa kanya. Ayaw niyang maantala ni Shopkeeper Hu ang kanyang mabubuting gawa, kaya hiniling niya kay Shopkeeper Hu na magbayad ng mabilis. Nangako rin siya na kahit kunin ni Jingzi ang pera, hindi siya makakaalis sa Rosehouse City. Hanggat siya ay nasa lungsod, ang pera ay hindi mawawala. Sa puntong ito, naunawaan din ng shopkeeper na si Hu na nahulaan ni Jingzi ang lahat ng mga bagtong sa parol hindi dahil kasabwat siya ng kalbong waiter, ngunit dahil sa kanyang kakayahan. Matapos manghuli ng mga agila sa loob ng napakaraming taon, sa hindi inaasahang pagkakataon ay natusok ako sa mata ng isang agila. Umiling ang tindera na si Hu at mapait na ngumiti, ngunit may bakas ng panlalamig sa kanyang mga mata, "Maghintay ka lang, iluluwa ko ang perang ito maya-maya, at pagkatapos ay hindi ito magiging kasing simple ng pagdura." Maya-maya, lumapit ang kalbong waiter na may bitbit na maliit na kahon na bakal na may nakasabit na pinong silver lock. Inilabas ni Shopkeeper Hu ang susi at binuksan ang kandado, inilabas ang lahat ng pilak na papel sa loob at binilang ang mga ito. Pagkatapos ay inilabas niya ang 2,500 tail ng pilak na papel na ibinigay sa kanya ng kalbong waiter, at ibinigay kay Jingzi. Lumapit siya at sinabi, "Magbilang ka, 12,500 tail." Nakita ni Jingzi ang lahat ng kanyang kilos, lalo na ang huling 2,500 tail na kakabigay niya lang, na nagpapahiwatig na ang tindera na si Hu ay wala ng pera. Sa dagdag na pera, ang higit sa 10,000 tail ng mga silver na papel na ito ay maituturing na lahat ng matitipid ng Jocks Ian Tower. Haha, ito ang gusto kong epekto. Pagkatapos magbilang ni Jingzi, inilagay niya ang lahat ng perang papel sa kanyang mga braso, at pagkatapos ay sinabing nakangiti, "Napakabukas ng Shopkeeper Hu, kaya nag-aatubili akong tinanggap ang mga banknote." Napabuntong hininga ang lahat, "Nag-aatubili pa, kung nahihirapan ka, maibibigay mo sa amin. Hindi ito mahirap para sa amin." Matapos maitabi ni Jingzi ang mga banknote, sinabi ng shopkeeper na si Hu, "Itong young master, mangyaring huwag kalimutan na nahulaan niya ang isang parol na bagtong at ito ay 50 tail ng pilak. Kami sa Jocks Ian Tower ay magbibigay sa iyo ng 12,500 tail ng pilak na perang papel. Si Zhou Jiayufang ay magbibigay din sa iyo ng 12,500 tail ng pilak." Nang ipaalala sa kanya ng tindera na si Hu, biglang napagtanto ni Jingzi, "Tama. Mayaman ba si Miss Zhou?" "Ay, hindi ko." Panik na sabi ni Zhou Ziqiong. "Young master, wala siyang pera, ngunit ang tindahan ng tela ng kanilang pamilya Zhou ay nagkakahalaga ng maraming pera. Maaari mong hilingin sa kanya na isala sa iyo ang tindahan ng tela. Hanggat hindi makukuha ng pamilya Zhou ang pera, ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou ay magiging iyo. Ito ay orihinal na plano ng shopkeeper Hu at Prince Yu. Ipadala ang isa sa iyong sarili, ang naghihingalong lalaking nakasuot ng cotton padded na damit na binugbog ni Chen Jianan at iba pa, upang lumapit at hulaan ng tama ang 200 lantern riddle, pagkatapos ay kailangang magbayad ng 5,000 tail ng pilak ang pamilya Zhou. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Zhou, tiyak na hindi nila ito maaalis. Pagkatapos ay pipilitin nila si Zhou Ziqiong na isara ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou. Sa ganitong paraan, kikita ang tindera na si Hu, at ang tindahan ng tela ng pamilya Ku ay maaari ding isama ang paggawaan ng tela ng pamilyang Zhou. Ang pinakamahalagang bagay ay maaari pa ring sakupin ni Prinsipe Yu si Zhou Ziqiong, na wala ng aura ng pamilya Zhou, na masasabing pumatay ng 3 ibon gamit ang isang bato.
Matapos makita ang hanggal na si Jingzi kahapon, ang kanilang plano ay bahagyang naayos, at idinagdag nila ang ideya na hikayatin si Jingzi na gumastos ng mas maraming pera upang hulaan ang mga bagtong ng parol. Sa wakas, matapos mawala ni Jingzi ang lahat ng kanyang kayamanan, pumasok si Magistrado Liu para i-recruit siya. Mula sa orihinal na 3 agila na may isang bato hanggang sa 4 na agila na may isang bato, lahat ng 4 na tao sa kanilang koponan ay maaaring makinabang mula dito, masasabing walang putol. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga kalkulasyon, hindi niya inaasahan na maririnig ng malinaw ni Jingzi ang tungkol sa kanilang plano, at pagkatapos ay gagamitin niya ito sa kanyang kalamangan, nagpapanggap na isang tanga, at sisirain ang lahat ng kanilang mga plano. Sa makatuwid, ang shopkeeper na si Hu ay maaari lamang gumawa ng pansamantalang pagsasaayos upang hayaan si Jingzi na makuha ang Joji Clothing Factory, at pagkatapos ay tahimik nilang aatakehin si Jingzi. Oh, pwede pa ba ito? Napatingin si Jingzi kay Zhou Ziqiong at nagtanong. Siyempre, natural lang na magbayad ng utang. Kami, Joxian Tower, ay nagbigay sa Young Master ng 12,500 tael gaya ng ipinangako. Kung gayon dapat tuparin din ni Miss Zhou ang kanyang pangako. Kung hindi makabuo ng pera si Miss Zhou, ang sanglaian ang dapat gawin ni Zhou Jiabufang. Si Shopkeeper Hu, isang masigasig na mamamayan, ay nagbigay ng online na payo kay Jingzi. Namutla na ang mukha ni Zhou Ziqiong. Mukhang tama ang sinabi niya noon, ang asawa niyang si Zhang Xiaoyu ang magiging #1 businesswoman sa Angwo. Mukhang ganun. Natawa si Jingzi nang maisip ng shopkeeper na si Hu na magtatagumpay ang kanyang plano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binago ni Jingzi ang topic, ngunit nakalimutan na siguro ni shopkeeper Hu ang sinabi ko noon. Ano? Sabi ko kay Miss Zhou, kung tama ang hula ko sa lahat ng lantern riddles, hindi ako kukuha ng kahit anong puntos kay Miss Zhou. Para sa pera, kailangan ko lang si Miss Zhou na makasama ko ng isang araw. Pwede ba, Miss Zhou? Ngumiti si Jingzi at commendat kay Zhou Ziqiong. Sa sandaling ito, hindi alam ni Zhou Ziqiong kung bakit, ngunit bigla niyang naramdaman na nasa ibang mundo siya, na parang nakita niya ang hitsurang ito maraming taon na ang nakakaraan. At mahimalang naunawaan niya ang mga mata ni Jingzi, alam niyang hindi niya talaga gustong samahan siya nito, ngunit magpakita ng magandang palabas. Ito, bawal ito. Hindi inaasahan ng tindera na si Hu si Jing. Si Zihui ay tanga, iyon ay higit sa 10,000 tael ng pilak. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring kumita nito sa loob ng 10 buhay, at sa perang ito, maaari silang magpakasal araw-araw at magsesex gabi-gabi, ngunit sa huli, mayroon lamang silang Zhou Ziqiong na makakasama nila sa loob ng isang araw. Sulit ba ito? Ang pinakamahalagang bagay ay kung hindi siya humingi ng pera kay Zhou Ziqiong, paano niya ipapaliwanag kay Prinsipe Yu? Bakit hindi? Bumalik ang tanong ni Jingzi at ni Nishan dahil nahulaan ko ng tama ang mga bagtong ng parol, natural na dapat sa akin ang reward money. Huwag mong sabihing ayaw ko ang pera ni Miss Zhou, kahit na ibigay ko kay Hu ang lahat ng perang ibinigay sa akin ng tindera ay ibinigay kay Miss Zhou, at walang makakapagsabi ng hindi. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, alam ni shopkeeper Hu na nabigo ang kanilang plano na magplano laban kay Jingzi. Hindi lang nakuha ni Crown Prince Yu si Zhou Ziqiong at ang maliit na babae, ngunit ang mga koton na damit ng Joji Cloth Shop ay nabili rin ngayong gabi. Bumili ako ng daan-daang piraso at ipinakalat ang salita sa bibig. Ang negosyo ng pamilya Zhou ay dapat na bumalik. Natatakot ako na ang negosyo ng Kuja Clothing Store ay mahirap gawin. Ang pinakamahalaga ay naibigay ko na ang lahat ng asset ng Joxian Tower. Pagkatapos ng pambansang araw, ang kapaligiran ng bagong taon ay mawawala, at ang Joxian Tower ay magsisimula sa off-season. Walang masyadong negosyo sa oras na iyon, ngunit napakaraming waiter sa gusali. Kailangan pa niyang bayaran ng buwan ng bayad na naglalagay sa kanya sa ilalim ng matinding presyon. Kaya't tila isang magandang bagay na pumatay ng 4 na ibon gamit ang isang bato ay ganap na nawasak ng isang dayuhan. Not to mention kung gaano ako nakaramdam ng galit. Kung gayon, salamat Young Master. Sa oras na ito, lumapit si Zhou Ziqiong kay Jingzi, yumuko sa kanya, at bahagyang ngumiti. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at sinabing, Miss Zhou, welcome ka. Hindi ko nakukuha ang perang ito ng libre. Miss Zhou, mangyaring huwag kalimutang samahan ako. Sa ilang kadahilanan, sumulyap si Zhou Ziqiong kay Zhang Xiaoyu at mapaglarong sinabi, basta ibigay mo sa akin ang pera, magagawa ni Mr. Ziqiong ang anumang naisin ng babae. Chapter Siyam na raang bakit walang anak ang tatay ko. Tinukso ni Jingzi si Zhou Ziqiong, umaasang mapahiya siya, ngunit sa halip ay tinukso siya, na medyo sobra. Hindi mo makukuha ang perang ito. Habang pinag-iisipan ito ng tindera na si Hu, lalo siyang naging hindi komportable. Sa huli, hindi niya kinaya ang katotohanang kinuha ni Jingzi ang mahigit 10,000 tael ng pilak ng walang dahilan. Bagamat dapat ay mabawi niya ito mamaya, sa harap ng napakaraming tao, kung papayagan nga siyang maglakad palabas ng Joxian Tower, saan niya ilalagay ang kanyang mukha sa hinaharap? Oh, bakit hindi mo matanggap? Deadbeat ba talaga si shopkeeper Hu? Ngumisi si Jingzi. Hindi ito deadbeat. Kung tama ang hula mo sa parol na bagtong batay sa iyong tunay na kakayahan, ibibigay ko sa iyo ang pera. Handa akong aminin ang pagkatalo. Ngumisi ang tindero na si Hu, ngunit kung hindi mo nahuhulaan ang bagtong ng parol sa pamamagitan ng lehitimong paraan, hindi mo ito makukuha. Oh, tindera ho, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano hindi ko ito nakuha sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan? Sa pagkakataong ito, itinuro ng tinderang si Hu ang kalbong waiter at hinayla ito sa harap ni Jingzi. Narinig ko lang na may nagsabi na kasabwat kanya. Hindi ako naniwala noong una, pero may konsensya pa si Baldhead. Sinabi niya lang sa akin ang totoo. Tingnan natin kung paano ka makakalaban. Nag-cross arm si Jingzi at Minishan. Walang tigil. Kalbo, sabihin mo sa sarili mo, maganda ang pakikitungo ko sa iyo, nakikipagsabwatan ka ba sa kanya? Malamig na sinulyapan ng shopkeeper Hu ang kalbong waiter at sinabing. Sa oras na ito, ang kalbong waiter ay natakot sa kamatayan. Nang sunod-sunod na mahulaan ni Jingzi ang mga bagtong ng parol, nag-aalala siyang baka pagdudahan siya ng tindera na si Hu.
Kung siya ay ginamit bilang isang kambing, ito ay masisira. Ang susi ay hindi siya maaaring makipagtalo. Ngunit pagkatapos mahulaan ni Jingzi ang 300 lantern riddle na inilabas ni Shopkeeper Hu, nabawasan ang kanyang pag-aalala. Siguradong hindi siya pagdududahan ng tindera Hu. Hindi ba't nangangahulugan iyon na siya rin mismo ang maghahinala? Gayunpaman, nang sabihin ito ng shopkeeper na si Hu, alam ng kalbong waiter kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya't lumuhad siya sa harap ni tinderang Hu nang maluwag at sinabing, "Tindero, maawa ka sa akin. Isa akong baliw sa pera." Nakinig ako sa kanyang mga kasinungalingan, kaya nakipagsabuatan ako sa kanya at sinabi sa kanya ang lahat ng sagot sa mga bagtong ng parol. Tumango ang tindera Hu. Medyo nasiyahan pa rin, nasa tamang landas ka. Kaya napamura siya at sinabing, "Makinig kayong lahat," nakikipagsabuatan siya sa waiter ko para dayain ako, isang matandang lalaki. Immoral lang siya. Siyempre, hindi ko maibibigay sa kanya ang perang ito. Lahat ng nasa ibaba ay nagnanakaw. Bulong, tumingin siya kay shopkeeper Hu at pagkatapos ay kay Jingzi, nagtataka kung ano ang pinag-uusapan nila. Tiningnan ng tinderang Hu si Jingzi at paulit-ulit ng inisyon, ngunit walang balak na kunin ang pera. Galit na agad niyang sinabi, "Sa mga marunong gumawa nito, pakibigay agad ang pera, makakalimutan ko ito. Kung hindi mo alam kung paano ito gawin, kung gayon. Ano ang tungkol doon?" Pagkatapos magsalita ni Jingzi, muling nagpalakpakan si Chen Jianan at ang iba pa, at lahat sila ay nagtipon sa paligid niya. Nang makita ito ni shopkeeper Hu, alam niyang hindi niya ito maaaring samantalahin, ang tanggang ito ay nagdala ng higit sa 20 katao kapag siya ay lumabas. May sakit siguro siya. Kaya pinuntahan niya si Magistrate Liu, Prefect Liu, "Kailangan mong humatol para sa akin." Nakikipagsabuatan siya sa waiter ko para dein ako sa pera ko. Ahem. Ang mahistrado na si Liu ay umubo ng 2 beses at lumabas, "Itong young master, gaya ng sinabi ni shopkeeper Hu, hindi mo talaga maaalis ang pera na ito, kaya dapat mong ibigay ito ng mabilis." "Bakit?" "Dahil niloko mo ang waiter at alam mo ang sagot ng maaga." Paano nalaman ni Magistrate Liu? Dahil ang waiter mismo ang nagsabi. Ngumiti si Jingzi, sinabi niya na nanday ako, kaya ako nanloko. Tapos kapag sinabi kong hindi ako nanloko, ibig sabihin hindi ako nanloko. Ikaw. Prefect Liu, kung tutusin, ikaw din ang prefect ng lungsod, maaari ka bang maging mas flexible sa paghawak ng kaso? Kung masusunod mo lang ang mga salita ng lahat ng walang anumang ebidensya, hindi ba magugulo ang mundo? Halimbawa, kung sasabihin kong nagnakaw ang asawa ng tindera na si Hu, gagawin ito ng asawa ng tindera Hu. Ikaw ba ay nagnakaw talaga ng tao? Ikaw ay puno ng walang kaparirikan at mapanirang salita. Ang tindero na si Hu ay orihinal na gustong hilingin kay Magistrate Liu na mamagitan sa kanya at maupo na lang sa gilid, ngunit sa sandaling sinabi ito ni Jingzi, hindi na siya makaiwas sa bagay na iyon, hindi. Ang isang subaw ng lumang dugo ay magiging mahusay. Shopkeeper Hu, huwag kang magalit. Kung titingnan mo ang ekspresyon ni Shopkeeper Hu, maaari mong hulaan na mali ang sinabi ko. Kung sasabihin kong may ninakaw ang asawa ni Shopkeeper Hu, kailangan kong magbigay ng ebidensya. Kung tutusin, kung sino ang mag-aalinlangan ay magbibigay ng ebidensya. Kung walang ebidensya, bakit ka nagsasalita ng walang kaparirikan? Nakangiting sabi ni Jingzi. At saka, sinasabi mo ba na nakipagsabuatan ako sa kalbong ito? Ang huling 300 lantern riddles ay mismong si Shopkeeper Hu ang gumawa, at sinagot ko silang lahat. Paano mo masasabi na si Shopkeeper Hu ay nakikipagsabuatan din sa akin? Hindi mo mararamdaman na ikaw kung hindi mo nakikilala ang pera pagkatapos mawala ito, ikaw ay masyadong makitid. Isip, I guess hindi na magtatagal itong Joxian Tower. Naranasan mo na bang mapahiya ng ganito? Kaya hindi ko matanggap saglit. Nanginginig ang buong katawan ko, para akong may Parkinson's disease, at hindi ako makapagsalita. At medyo madilim din ang mukha ni Magistrate Liu. Sa unang pagkakataon na gusto niyang arestuhin si Jingzi, napaatras siya ng kanyang matatalas na salita. Ngayon ay itinulak niya ito pabalik sa pangalawang pagkakataon. Sa harap ng mga tao ng Ross House, saan niya inilagay ang kanyang mukha? Paano niya isasagawa ang kanyang trabaho sa lupa sa Ross House sa hinaharap? Pagkatapos ay naisip ko, nagdaya ka man o hindi, kailangan ka naming ibalik para sa interogasyon bago namin malaman. Prefect Liu, hindi ba masyadong nagmamadali ito? Kung may magsumbong sa akin, huhulihin ba nila ako at ilalagay sa gobyerno? Bakit wala siyang ibang sinumbong kundi ikaw? O may mali ba sa'yo? Haha, what a theory na may kasalanan ng biktima. Kung hindi dahil sa marahas na ugali ni Jingzi para mahuli silang lahat, may 2 buto lang ng melon na malaki ang tainga sa kanya hindi, dapat isa lang, dahil isa lang ang babagsak niya. Ayon sa loika ni Magistrate Liu, kung iulat ko na ninakaw ni Magistrate Liu ang asawa ni Shopkeeper Hu kagabi, arestuhin ko ba si Magistrate Liu, Shopkeeper Hu, at ang asawa ni Shopkeeper Hu? Kung tutusin, bakit wala akong ibang sinumbong maliban sa iyo? Ikaw, kung magsalita ka ulit ng kalokohan, hahatulan kita agad. Si Prefect Liu ay napakalakas na opisyal. Kapag nagsasalita ka tungkol sa iba, hindi ka naniniwala. Ang ebidensya ay batay sa mga alingaw-ngaw, at ang paghawak ng kaso ay batay sa mga relasyon ng tao sa halip na mga pamamaraan. Ngayon ay nagdududa na ako kung paano ka naging prefect. Gayunpaman, kailangan ko pa ring magbigay ng payo kay Prefect Liu, ginagawa ito ng mga tao, at ang Diyos ay nagmamasid. Bilang magulang na opisyal ng Ross House City, kung patuloy mong gagawin ang mga bagay na ito, mapaparusahan ka ng Diyos at hindi ka na magkakaroon ng anak. Utot ka, sigaw ni Magistrado Liu. Bakit walang anak ang tatay ko? Sa oras na ito, tumayo si Liu Paopiao na may galit sa mukha. Nang makitang lumitaw ang halimaw na itim na oso, si Jingzi ay natigilan sandali, tila si Magistrate Liu ay pinarusahan ng Diyos. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.